sahe ito. Nagkamalang luto, ito niliro ito sa tino, hindi tayo o wala tayo kung maalam na tino ang bagyo. Pero pagkabot namin sunod daw na bagyo, nagkamalang kami sa kuwan, di ako mas nanando ba na mas na-alarma ko ng isip. Gani nagkauna-una ko sa sitwasyon kung saan ako ang natin sa una. Asa ba ka natin? Pagkakang asa ako ng pigo, tapos kauna-una ko kung asa na pigo na ipapaingon na dito mas safe. Kauna-una ako sa mga lugar na nakakubos ng area. Sama sa Ika, dito sa kapit sa konsulasyon, nakakubos ng sa suba, dito sa baybay. Saan ka ba? Saan natin sila? Mga bumalik din ng Virgin News. Ako, matong sa ina, pero hindi siguro ba ako ng pamilya? Hindi naman sa kabisa. Pero siguro, yung sister Milet, ito ko, iuwi ako. So, kauna ko ba? Iabot din sa ako. Habang magulong tubig yan, di ba? Luros mo yung tubig yan. Pero kung hangin, bansaga sa kaginang lugar sa hangin, kaya ito ito. Ito yung po, ilang po sa hangin. Ulan lang. Hindi alam delikado sa tubig. Asa ba ang luwas na natin? Muling sige kung pamanan ko, sige mo natangluin pa ako sa gasin, bumili ko sa amo. Nagulong mo ko sa simbahan sa ano ko yung kaguluasa, mo o yung pwede mo na siya mahimo o yung evacuation center, pwede mo na. Pero ito, kung galing mo yung mga paninahan, pwede ko, asa mo din ang luwas ka? Yung una-una ko sa kinatigupan mga tao sa Pilipinas, ito, sa bakaya sa gobyerno. Kung sa ibang butang, bisan doon ako na sa gobyerno na giniluwas din, butang dito sa mga ginag-designate ng mga evacuation center sama sa mga court, mga gina, mga gym, mga court. Hindi niya po yun na pinakaluwas. Kaya kung worse, tapos worse, umabot yun ang pinakagrabe. Kaya bisan pa kung iutang ka na kung lawom kaayo ang tubig, makita man mo sa news, di ba? Itong sa tino nga mga true story ng mga balay, pero ang kuban top na lagi makita, di ba? Pero ganito sila mga daan dito sila sa mga ubos ng mga area, kay ito sila nagtatapok ng tubig anak. So asa padulong ng tubig sa ubos man, di padulong sa taas. So asa itong ubos ng mga lugar mo, ito yung mga delikado sa tubig. Asa sa itong mga taas na lugar mo, ito yung delikado sa hangin. Wow, hindi tayo kataguan na. Kung magbalay ka, imunta, ligon na balay, konkretanan, pulba sa linog. Kung magbalay sa kag, siin lang yung ato, mga light materials, kahoy lang, dili lison sa linog, dili delikado sa linog. At to, bukas bagyo, tinahon kay, dali raman malangkat sa kusog na hangin. Asa mo yun? Isa ba yung buwan to? Chikog, huna-hunaan na sila ng malandong. Asa mo yun? So, ingon ko, kung dadon ako mga kaigsunan din sa among buhay anak, kaya ako pag-unaw na, mamuning luwas. Kadapit, kaya ako huna-huna, ang dapit lang, di ba ang Ginoo makahimuman pagluwas? Amen. Ang sakayan mismo naglutaw na sa tubig, huwagin manunod. Naglutaw na sa tubig. Yan malunod. Insa mo itong sakayan. Tuwa siya, nakasakay. Iban sa iyang mga apostolis. So, bisan pag maglutaw ka na sa tubig, ang palibot ni mo, nanilag ang tubig, kung luwasan ka sa Diyos, luwas ka yun. Amen. Bisa kung siya may kanal kaya sa salmo ba?
mga pukan na napuno ka limo. Hindi makadugol sa imo. Sabi mo, bintay ko, di ba? It will not come near unto you. Hindi ka makadugol sa imo. Hindi ka na basta-basta na paagi sa pagluwas. Di ba? Ang pag-abil na lang, kung sa na maluwas ka, manawag ka ito ang kaluwasan. May iso. Puto sa sige kong panandong, ibalik ako una-una dito ng duwin, sinuwi, naglutaw na sa tubig, kato kahon, arka na iya, kanang kahon ka na ang kung sa mga namin. So, kahon mo na itong ibuhat niya. Di ba buhat, sige ko. Naglutaw ka to sa tubig, asa ka to, di ba sa basta ang travel na to. Hindi ito ang lutaw, wala ka ito mabuba, wala ka ito malaro. Di ba? Asa pa ka to, sa pagkagiagian na to, kasulong. Yung tubig ang Diyos ang nagagayit na to, ang nagaplaskan na to, wala sila ba? Alaw. Luwas sila. Ibalik ang nato una-una sa sakayan na di sakyan sa mga tinunan ni Jesus na to, asya dito natulog. Kanya, ang kauna-una, ako, luwas man sila. Sinuwi luwas. Ang iyong mga tinunan luwas. Pero tuwa sila sa tubig na lawang na iba. Di ba gawin sila? Di ba? Luwas sila. Tungod kay ang presensya sa Diyos kauban nila. Nakabalik ang ating mga sige kumalanong. Ang Israel, dito sa Yuda, sa Ehipto, gihampak sa Diyos ang Ehipto, labihan ng mga hampak, ang buka dito. Pero ang Ehipto, hamon na ilang katos, sila wala. Amen. Ibantayan sila sa Diyos. Amen. Di ba? O na, tingin ko, ni ang pagiging sa libutan. Mo din itong ibang suwat ko ang tanan mga kaisunan nga ihatag na nato sa Ginoo mo itong atong gigurway. Kaya sa hapon pa, mga nauna siguro, nag-Diyos ba ito, nagtawag ko lang yung Lord. Kaya kung taon ako na pag-ulit niya gikan sa ilang trabaho, kung dinahanglan, at ito si Idahag, magmotor siya, ibili niya ng motor, para isang kaagi, driver niya ang among sakyanan, wow, niya pamilya lang ito. Una-una, siya, ang lugar ang panilin. Kung ang kanan na lang. Una-una ko, gagamay, rabagi ka isbalay, saan sa pag-igo na mo na rin. Yeah, kung mag-trapal kami, paliron sa amin ang mag-trapal. Saan ba rin? Motuwa na kong kontak niya. Nag-visit sa ako kay Mount Ini ang gihatag na ako sa iyo. Nabisan asa ay kita, mahimo kita niyang luwason. Amen. Kay matod pa niya diya sa Mateo 18, isiniriyan doon sa Bante, na duha kong tulong na magkatigong o magkauyon dili sa yuta sa pagpangayo diha sa langit, sa langit ng Amahan, mangayo sa kung sa may angay pangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Naa daw siya sa kaliwala ang ihatag ng kini. Sige po nga ang paagi kami ang panimalay karon, ang matag sa kapanimalay, magampo. Kung saan kayo sa ngalan ni Jesus, kay ang matag pa niya, makahimo siya sa pagluwas. Kaya makapangayo man. Di ba? Tanawan ninyo sa inyo kayo. Ingon pa niya, og sultihan ko pagkamok nga kung ang duha kaninyo magkakauyon ninyo sa iyo kami tungod sa bisan kung sa ilang pangayon alam kanina pagbuhaton kini sa akong mga sa langit. Kay diin gani ang duha kung tulo magkatigom sa akong ngalan na ako sila sa liwala. Naa daw si Jesus, naa daw ang Dios sa atong kaliwala kung magtigom kita sa iyang ngalan. So natigom na kamuli sa inyong balay. Pero ganito na ito, kini nga, magtigom ka mo sa iyang anan. So,
Kung magtigong ka mo tungkol sa iyang ngalan, mga anak, amahan, inahan, mag-usap kita. Kita tanan, mag-usap kita, mag-ampo kita, pangayon ka sa Ginoo. Di ba? So diya sa pag-ampo, pangayon ninyo sa Ginoo, ang iyang kaluwasan, mahalatan ninyo, mahimo kang luwas. Kahigulungan mo yung naman. Ang isa ka lugar giulanan. Kunya, murag papil lang ka na sa silingan, walang kasi ka magdaw kuha. Di ba? Pero daning tikas nga ba, hindi ulan. Ano di butangan mo na sa ito? Ano di makakabot ang ulan dito? Kaya di ka siya tama. So kung ang ulan, ang bagyo, ang hangin, kung iyon ang ginunga, diya ka na maagin. Likayan mo ka na kabalay. Dili ka maagin diya. Dili ka na maagin diya. Kung pangay mo mo siya. Tingnan ka nga. Mangita kita og luwas na dapat. Ang luwas na dapat kanang naa ang Ginoo. Kami kung ang Ginoo karon sa simbahan, hindi na tinuod. Ang Ginoo magtuaran dito sa simbahan. Ang Ginoo naa daw siya matod kami. Ang Ginoo naa siya sa kaliwala ng atong mga tao nga nagkatibong sa iyang ngalan. Ug nagapangayo. Kadtong nagapangayo. O kabang kanina. So kung imo ka nang iadto sa Roma, sulat ni Apostol Pablo, Roma Kapitulo 10, ingon din na sa versikulo 11, kay nagaingon ang kasulatan ang tanan isa ha? Kay nagaingon ang kasulatan ang tanan nga nagatuo kaniya dili maulawan. Hindi mo ulawan ang ito sa Ginoo. Verse 13, inyo pa riyan. Sa 13, kay ang tanan nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang tanan nga matawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sa proverbio, kasi importante ang pagtigom nga magtawag sa ngalan sa Ginoo. Doon, so diya sa Proverbio 18, mga iso. Proverbs 18:10. Ingon diya, ang ngalan sa Ginoo maiusa ka balikong turing. Ang matarong magadalagan ngang haliana o may kaluwasan. So ang tao nga nagatuo sa Dios, adto mo damo sa ngalan sa Ginoo. Kaya ang ngalan sa Ginoo sama sa turing nga makatagot ang tao o maluwas. So yung evacuation, ang pinakadali nga safe nga lugar para sa ato, mao ang pagtawag sa Ginoo. Amen. Unya akong nahinumduman nga ang Ninive naluwas sila sa kalayo tungod kay namatin sila sa wali ni Jonah. Ang Dios nag-andam og kalayo para sa Ninive. 40 ka adlaw ang ihatag sa ila nga grace period para sila makahinulsod. Ang instrumento si propeta Jonah nga gisugo sa Dios, walihi ka na ngan syudad. Kay labihan ang ilang pagkadautan o ako silang gitagaan 40 lang ka adlaw. So sa primero gadumili si Jonah. Pero kay dili man po mutugot ang Dios nga silutan lang sila nga dili sila matagaan higayon nga makadugog sa pasidaan sa Dios.
aron matagaang higayon nga makahinursol kung buot sila maghinursol. So gi-insist gid sa Ginoo nga si Jonah makabuali kay si Jonah di man siya gusto nilayas man siya. Siya ay gipabaydyohan aron makabalik, aron makahinursol. Tuod man naginursol si Jonah, mga kaigsuonan, balik siya dito sa yuta sa Ninive. Kinaagi sa usa ka dakong isda. O niya, nakag-desisyon siya nga magwali na lang siya, pero hindi gyapon siya gusto magwali. Pero nagwali na lang siya. Pagwali niya, naghinursol ang tibok syudad, gikan sa hari, padulong sa pinakaubos. Nag-uasa sila, nag-ampok sila, matod pa sila hari, minsay na sayon, nagkon ang Diyos. No, iyang usbon ang iyang desisyon o luwason niya kita. Tinuod kita na sa Diyos, nakita na siya nagpaubos, naginurson, wala na idayon sa Diyos ang pagpakulan kanilang kanayo. O gani, sa panahon ni Ginoong Hesus, giingon pa niya nga, sa adlaw daw sa pagbalik ni Ginoong Hesus, ang mga katawan sa Ninive, usa sila ng mga linuwas ng uyog kaniya sa adlaw sa pagkabanhan. Sa adlaw sa paghukom, usa ang mga katawan sa Ninive ng barog, kauban sa mga piniling katawan sa Diyos, kaya naginurson sila. So, ani mga kaigsunan, atong mahibaluan nga, ko, so ang pagsampit sa ngalan sa Ginoo, dili lang basta sampit, kundi ang pagsampit sa ngalan sa Ginoo, inubanan sa pagpaubos, nga paghinurson, nga may pagkamahinurson. Salain ko kasi pagpaubos sa pagpaubos. Dili lang kayo ingon lang ka nga, Ginoo, luwas sa kami, kaya ingon lang, makabinipisyo ka lang sa iyong kaluwasan. Gusto sa Ginoo nga ang tao makabinipisyo dili sa temporary kaluwasan kundi sa kaluwasan nga dayon. Akong ibalhin atong palagda sama kanimo karon kamo mga estudyante, Ginoo tabangin mo Lord nga magkaunan ko sa eskwela kada kay maluwas kini sa kalusot. Temporary kaluwasan ang imo gipahita. Kaya kung naanak ko mahuman ako niya kung kurso, magkatrabaho na ko. Hindi ako magkatrabaho. Matod pa sa verse 11, ang bahandi sa usa ka adunahan nga tao, mo iyang gituuhan, ang bahandi sa usa ka adunahan nga tao, mao iyang malig-on nga syudad. So mao'y evacuation niya, mo iyang galampanan, mo iyang tourism beach. Gitandi man kaning verse 10 o verse 11, gitandi man na, yes, Pudolyo. Ang tao mo tarong, budangop siya sa ngalan sa Ginoo, maluwas siya. Pero ang tao, nga adunahan, ang iyang gisaligan, ang iyang bahandi. Pero nasahay kita nga, karong panahon na, ang bahandi, kung sabihin ko pa doon nga. Di ba gipakita? Nangaanod ang mga sakinan ng mga bahandi. Mga kagtangan-tanan. Di ba? Sigurado na dito, doon may mga kwarta ka na nga. Wala, tungkol sa mga. Nagubong sa lapok, aanod sa tubig, mga alahas. Di ba? Mga gadgets. Na mga ganito naghilak na malikas pa kaya nadakot na yung kamera na para makusip ng ihuli. Diba? So, hindi basta-basta kaya hindi wala yung magkakasigarbo aning sino kapag padaot imong panimalay? Unya, grabe ni mong paningkamot, makapundar o balay? Unya, nadaot lang? Diba? Yung sa man nimo bila ka tuig mo paningkamot or nag-loan baga ka or nagtigom ka o niya karon namuba na sa na lang ang kasakit ni mong bation kakyanan pa yun, di ba? Naa pa imong business, imong tindahan baka di ba kasakit imong bation?
Pero kay mao ka na mga kaigsuunan, ang nature hindi tinuod. Ang kalibutan, kakawangan ng pagkakuto. Kung ipakita dili sa Dios, kay ang tao nakapokus ni ini. Una-una ang atong nasod nganong nahimo katong anomalya sa flood control nga ghost. Gikobra ang kwarta, way gihimo project. Wala actual nga nahimo. Mas grabe pa adtong naghimo project nga substandard. Di ba? Mas grabe pa kay katong ilaw ang gihimo project. Nganong nahimo nga nila? Tungod kay nakurap ang ilang una-una o ilang kasing-kasing sa mga butang sa kalibutan. Nahimong madunuto ng ilang pamuna-una, nahimong daotan ng ilang pamuna-una. Wala silang gugma sa ilang sikataw. Kaya nga wala sila mo ila sa Diyos. Ang tawa mo ila sa Diyos, wala mo ila sa sugod sa Diyos. Pero ang Diyos nag-ingon, higugmaa ang ilang sikataw. Amen. So ako na ito nga, mas higugma man sa tao ang butang. Mauna karon, mga bata, iignan kita, iignan ka mo, iignan kita, higugmaa ang inyong isip na tao. Tahura inyong amahan ng ginahan. Asa inyong higugma? Cellphone. At kung ano mo nagyangkuhan sa cellphone, di na mo pakatabak. Di na mo magkasubo. Kung asa rin mo muna kung pangayo, kung naamoy panginanglan, at ito'y inyong mga magpapa. Maura gihapon. Muadto ta sa Dios kay mga iyo tagtabang, mga itagkaluwasan, kay nakulbaan na tao kung sa'y mahitabo. Pero panahon nga siya na ginahanglan, panahon nga siya nagtambag ka nato, panahon nga siya naghatag ka nato sa iyong mga pagtulunan, wala lang daw ng maling niya. Di ba? Kaya ang atong gihuna-huna, ang atong ambisyon, ang atong gihuna-huna, ang atong pangandoy, busa, pinunta, ay hananaan sa Ginoo. Lord, nasayod di ka sa akong kasing-kasing, ibubag ito sa imo. Pero unahon sa nako, Lord, tagay lang tayo. Inana na atong lahi ng tingin. Wala gagawin ko sa imo, Ginoo. Mahuman lang nako eh. Pero nakita na sa Ginoo, pagkahuman imo ana, na siya sunudan, di ka makaundag yan. Mahuman lang nako ni balay, pagkahumas balay, masakyanan naman sa Ginoo. Ya pagkahuman na imo sakyan at imo nga mura ka daot niya ko sa kanang magbuhat sa tabako. Ito yung makauna. Hindi ako ingon ka naman siya nga, ay, Lord, nagayon kong chance, gusto sa kumasuroy. Kaya daghan na magkakwarta, masuroy ka na, di mo kalimutan na po, ito mo. Kaya human naman kas Pilipinas. Kaya daghan na tayo kakwarta. Amen. Hindi ka magkauna. Ya, nabihan ni mong gasto sa imong suri-suri, kaya mo na nga, deserve na ako ni kaya ako, isa niya ko. Deserve na ako ni kaya, nanita mo niya ko. Pero ang giingon sa Ginoo diya sa kasulatan, mga kaigsunan, ang bahan di sa tao di na makaluwas. Amen. Diya sa proverbio, dili na makaluwas, di na makaluwas. Panahon sa kalisdan. Ito ganyan, ato basahon mga kaigsunan. Proverbio Kapitulo 1. Versikulo 20 sugod. Ang Diyos katudlo ka nato sa may pamatasan, maayong gawin. Ang giandam sa Diyos, maayo gyud nga kinabuhi. Pero ang gusto niya, mahimo kang manggialangon. Kaya ang kaalam, hatag nato, maayo sa labutan, hatag nato kay ibalo. Sige, ingon diya. Ang kaalam nagasinggit sa mapusong sa kadalanan, siya nagasulti sa iyang diya sa halabad ng mga dapit. Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan, sa dapit sa mga gaghaan. Diya sa syudad, siya nagasulti sa iyang mga pulo. Unsang kadugayon kamo nga mga walay pagtagad,
nga higugmao ninyo ang pagkawalay pagtagal. O ang mga mayubiton, mahimuot kanila sa pagyubit at ang nabiang sa pagdumot sa kinaraman. Ingon pa diya, bumalik ka mo sa akong pagbadlok. Patuo ba? Patuo. Hindi ko ningin patuo na mo. Ayaw na mo pagbagahi, kanina bumalik ka mo sa akong pagbadlok. Ayaw na mo pagbagahi ba? Patuo na. Pagbago na. Yung madali. Aniya karon ibubo ko ang akong espiritu ibabaw sa ibabaw ninyo. Akong ipahibalo ang akong mga pulong kanina. 24. Tungod kay ako ng tawag, o kamo min balibag. So ang mga tao, nag-offer na ang Diyos nga yatag niya ang espiritu, wala ang yapon ng mga tao. Ito ang yapon ng mga tao, ang hagubod sa lahit. Ang Diyos gusto niya puno ng atong kasing-kasing sa espiritu. Pero kita gusto na puno ng kwarta ng atong bulsa. Hindi mo na pwede nga, samtang gusto ni mong puno sa kwarta ng bulsa, kung hindi mo kasing-kasing mapuno sa espiritu, hindi na pwede kayo na Ginoo. Ang tao di makalagad sa duha. Sa kwarta o sa Diyos. Magpili ka ng duha kay mahimo ni mong dumtan ang isa o higugmaon ang isa kung magtinuha kang alagaron ni mong duha. So, hinihitabo. Ang mga tao nagtinguha nga puno ng nila sa kwarta, ilang bulsa, ilang account. Kung siya hinihitabo. Ano na resulta sa ghost project? Nga flood control. Pero, kana siya, abi na ito wala ato. Wala kay flood control na ghost project, pero ang atong kinabuhi. Manaway taana. Pero kumusta ka ata? Wala lang tadiha. Pero maorang prinsipyo ha, ang atong gisunod sa kinabuhi. Giuna nato atong kaugalingon. Ang atong kaugalingon, ang atong giuna-una. Mga kaisuon. Unang kining atong mga tigo, mga kaisuonan. Makasubo din. Eh, atong lagi ano, nakapalan mo kay gikapoy yung buwan ni gabati na akong kakapoy, gabati yung kapoy na Merkulis no, kada pagawon sa Merkulis nga gabi ina lang, SBB na kape na pagka magkahumat. Niya, usahin kita, SBB na magiging dapat ani, kung magkapoy sa SBB kape. Doon lang naging masjid, so ang katawag ba yung masjid? Kapoy ka tayo. Pero kinsam lang sada. Ato na, nga sa'yo. Kaya nga no, ang atong mga espirituhanong buluhaton, tuwa permanentis wahig. Tuwa permanentis mga salin-salin. Dili mga espesyal na mga time, kundi dili mga time nga mga pinilian. Di ba? Tuwas pinakatungod. Ay, ka mag-Bible study, ka ng gabi inang dako, natikatulog na. Mag-Bible study ka. Reklamo rin nagugay mo man. Naningkamot sa nita na taas, tag-agi mo siya, pagkataas o agi, nga di man siya haong. Diba? Gusto tang makakapon, pero kulang kat panahon sa pagtuon. Itagaan ka sa Ginoong kahingayunan. Parihaan kaning ato mga panagtipon. Dihin mo lang na itong mga seremonyal sa pagkulo. Nakapalan ko ito ano kayo so. Pagkasakit. Kung ikaw ang Diyos sa iyang kahintang, ibuhat na niya ang tanan. Nagpakamatay siya para nimo, pero ikaw wala lang ka. Ang iyang concern nga maluwas ang imong tanan, pero ikaw wala lang ka. Naguna-una pagyapon ka nga, aning kalibutan na, mauni ang imong mga plano, mauni ang imong. Pero siya nakita niya nga, ang ahon na ito, inyong paning kamutan. Iniglino, asa naman ang inyong ito? Di ba mahilap? Inig ba nga? Inig ba yun? Di ba mahilap? Inig sunod? Di ba mahilap? Asa? Ito kita si Ginoo nga, inintanan ba? Inintanan, madumuto. Ang atong ginatunan karon mga kaigsuonan,
nangita tag luwas nga dapit. Pero kung dili nato higugmaon ang Dios o ang paghigugma sa iya may atong priority, dili na kakitag luwas. Kaya bisag kung saan na itong pundar aning kalibutan na, walay luwas din. Kaya ang kaluwasan, naa sa iya. Naa sa iya. Mao na nga, aning kalibutan na, bisan pa man, kung kaha, minhit kita sa mga butang, umabot ka na ito ang pamatayon, iuliha sa Ginoo. Yun ang pinay ko na din mo. Kung sa may giingon din sa proverbio,